Okay, sige. Okay, can we start? Okay. Mahayong hapon ka natong tanan, no? Labi na sa ato mga bisita na membro sa media. First of all, magpasalamat mi sa inyuhang pag-anhi karong hapuna kay at least natagaan o higayon ang LGU Pantukan na maghatag og katinawan sa mga isyu na ginalabay batok sa LGU. So, few weeks ago manggod, adunay video na nigawas diin nag-speech si Nong Butchoy. O during sa iyahang pag-speech, naka-mention siya na ginalisod-lisod daw siya ni Mayor Jong. Ayan, naka-mention po siya na wala siya taga business permit, pero despite na wala siya business permit, padayon ra daw gihapon siya na naka-operate. So, few days ago na po, aduna po na po'y video na nigawas. Gibalik na po to ang diskurso ni Nong Butchoy na nagaingon na okay lang maka-operate ra daw gihapon siya paski wala siya business permit. So, daghang pangutana sa amua na pwede di ay na attorney. So, we need na feel sa LGU na we need to address the issue. Kay kung dili po namo siya tubagon, murag mahimong notion sa mga tao na okay lang di ay ta magnegosyo maski wala tay permit. And we want to prevent that na mahimo na siyang masulod sa utok sa ato ang mga negosyante na okay lang magnegosyo maski wala di ay tay business permit na ginakuputan. So adunay pangutana sa amua unsa kuno ang tubag sa LGU bahin sa viral na video na nag-ingon si Nong Butchoy tawo na okay ra dili magbayad o business permit kay pwede ra man daw gihapon siya maka-operate. So on the part sa LGU wala gyud mi nakauyon ana na statement, no? Kasi requirement baya gyud sa balaod na before you can operate a business, you have to secure a business permit. So kung mauna ang iyahang ginaingon, mura gina-encourage niya ang mga tao na supakon ang balaod. Ayaw mo panguha og business permit kay pwede ra man dayta maka-operate maski walay permit na ginahatag sa munisipyo. So luoy ug unfair pod sa mga negosyante. Nalabaw na sa mga gagmay natong negosyante na nagakuha o religiously nagabayad sila hang buwis diri sa munisipyo. Makuha man gani ng mga sari-sari store owners, makuha man gani ng mga barber shop, makuha man gani ng mga bakery nato diri o ubang pang mga gagmay negosyo. Siya na hinuon na dako kaayo og negosyo, dili na hinuon siya molukat diri og permit. So dili po siya maayo na mahimong sumbanan sa ato ang mga negosyante diri sa lungsod sa Pantukan. So unsa bay basihan namo nganong kailangan mi magmolekta o road toll kay isa na siya sa iyahang dimension before sa iyahang diskurso, no? So naadir karon si Vice Mayor aron pagpasabot kung unsa ang legal basis nganong kailangan magbayad og road toll diri sa lungsod. Mayong hapon sa tanan. Salamat, attorney. Bilang inyong Vice Mayor, ang sangguni ang bayan, December 12, 2006, nag-approve og usa ka ordinansa kabahin sa toll-fee sa dalan sa ato ang kabukiran, sa Sabong Panganason Road, Sabong Biasong Road, Antibagon Diat Road nga nag-ingon ang ato ang balaod nga mangolekta ang munisipyo og 1,500 taga 10-wheeler truck. Og ang mangolekta og 1,000 pesos taga 6-wheeler truck. Ang ato ang Vice Mayor niini mao si Vice Mayor Roberto Emiugo og ang ato ang mayor mao si Mayor Silso B. Sarinas. Niabot ang 2017, gi-amend ang ato ang ordinansa o gi-codify og naay additional nga environmental users fee
nga ang ato ang Vice Mayor mao si Vice Mayor Hadjarara na Indi Vinagracia ug ang ato ang mayor niini mao si Mayor Roberto Emiugo. Pag-abot sa 2023, giamen og balik ang ato ang ordinansa, unya gitagaan og ngipon ang maong balaod nga kolektahon jud ang ato ang gihimo nga ordinansa hangtod ni abot ang pag-codify unya mauna ni karon nga aduna na kitay collection nga makita sa report sa ato ang municipal treasurer. Og ang ato ang Vice Mayor niini mao si Vice Mayor Cirila Arancon Ingbino ug ang ato ang municipal mayor mao si Mayor Lionel Jong Sinisa. So in addition kay Vice Mayor no, on the part sa katong giingon ni Nong Butchoy nagilisod-lisod siya. Wala gyud namo siya gilisod-lisod kay ang tanan na fees na gi-impose sa iyaha is naa gyud na siya basihan. May kaingon siguro kag gilisod-lisod namo siya kung naningil lang mi unya walay basis ang amo ang pagpaningil or kaya ang amo ang gisingil is more than what is required sa ato ang balaod. Pero wala man na siya nahitabo kay kung unsa ang giingon sa balaod sa mga ordinansa maula man po na ang amo ang gi-impose sa iyaha. And second, dili lang man siya ang gi-imposan namo og road toll. Kay tanan man moagi whether or not hexat na siya na company for as long as niagi ka daraan na mga dalan na gi-mention ni Vice Mayor og imuhang sakyanan is loaded with goods and merchandise, mag-impose yun ta og road toll ana sa imuha. So, nagisgot naman kita og road toll no. So, pila bay nabayad na sa Hexat Mining Corporation since nagsugod ang amo ang ordinansa. So, Vice Mayor said nagsugod or na-approve ang amo ang ordinance year 2006. So, naasinungnan ding to answer that question kung pila ba gyud ang nabayad na in total sa Hexat Mining Corporation. May hapon, base sa record sa among opisina, ang business tax, bahin sa business tax, nagasugod siya og bayad sa tuig 2022 hangtod sa 2025. Og ang kantidad ba kini sa 2022 nibayad siya 5,470. Sa 2023 225.27. Sa 2024 203,143. O sa 2025 nibayad siya og 213,859.25 centavos. Sa road toll fee, nagsugod siya og bayad sa tuig 2020 og hangtod 2025. Ang kantidad siyang gibayad sa 2020, 425,000. Sa 2021, 375,000. Sa 2022, 3,646,000. Sa 2023, 7,695,000. Pag-abot sa 2024, ang kantidad siyang gibayad 3,284,000. Nganong ibaba kini tungod sa usa ka executive order gikan sa atong presidente ngayon og kaning gitawag nga paggamit sa maong kalsada nga diin dunay mga rason nga diin sila ni padalas nagsulat nga for the meantime hangtod nga dili ma-resolve ang executive order 41 nga gikan sa atong presidente, di-stop una sila og bayad. Pero pagkaabot sa 2025, nasuta nga ang maong koleksyon nga kinahanglan mobayad din sila muna sa katong January hangtod niadtong
June up to December 25, ilang gibayaran ang wala nila mabayari. Ang kantidad og 7,340,100 pesos. Sa environmental users fee, isugod sila og bayad sa 2022 hangtod 2024. Sa 2023, nagkantidad og 1,350,000. Sa 2023, kantidad og 1,050,000. Sa 2024, 1,200,000. Kini base kini sa pag-extract sa maong itawag og puyong nga tag 5 pesos kada puyong nga makuha gikan sa paggawa sa maong graba. Og mao kini ang among record na og nangkolekta namo sa ilaha. So from the statement of Nong Nanding, no, nadungog ninyo na ang ordinansa namo, ordinansa nato diri sa Pantukan is 2006 pa na-approve. Pero sa statement ni Nong Nanding, nagsugod lag bayad ang Hexat year 2020 lang sa kantidad na 425,000 pesos. O nya, nag-increase lang na siya sa time na ni Mayor Jong na naabot na kitag 3 million plus. In 2022, in 2023, 7.6, 2024, 3.2 plus, and then in 2025, nakakolektat kitag 7.3 million plus, no? So, matingala mo, nganong sa time ni Mayor Jong, taas ang collection. Abi ninyo, pag assume manggod ni Mayor sa iyahang katungdanan, gipang-review na mo ang mga ordinansa diri sa Pantukan. So one of those mga ordinansa na amo ang nakita is kining road toll. So nangutan nami, ginapa-implement ba ni? It turned out na kini day siya na ordinansa nato is wala gyud siya na fully implement. So sa time ni Mayor Jong, we decided na kailangan nato siya implementa na ordinansa. So tuod man, we inform all the miners na nagaagi dira na kailangan ta mubayad sa ato ang road toll. Mao nang paglingkod ni Mayor Jong, nagkataas yun na ang collection nato. If you would observe, in 2024, nibaba siya from 3.2. Kasi, gi-anchor nila ang katong pag-suspend sa ilang payment sa EO 41 na gipagawas ni President Marcos, no? So according to them, dili sakop ang Hexat mining sa pagbayad og road toll. It's because sila kuno ang naga-maintain o naga-operate sa dalan na ilahang ginaagihan pagdulong sa ilahang mining area. So what we did, or what our mayor did, was he asked for illegal opinion from the DILG. Ug tuod man nitubag ang DILG. So sa may ingon sa DILG, no, sa ilahang legal opinion. So nag-ingon diri na the municipality of Pantukan may collect fees or charges for the use of the subject roads because the municipality owns and maintains such roads. So pasabot, pwede mangolekta ang munisipyo kay ang dalan na ginaagian sa Hexat mining is ginapanag-iyahan o ginamaintain sa lungsod sa Pantukan. So that is why karong tuiga gisingil nato sila, no, sa katong mga previous nila na balance. Mao nang karong tuiga nakakolekt na kita og 7.3 million plus sa road toll nila. So dakong tabang para sa ato ang pag-interna dara sa mga dalan nato sa ato ang kabukiran. Ang maong nakolekta sa business tax, environmental users fee o road toll, igamit kani sa government operations. Diin ang maong karong tuig katong tuiga nga ni sa 2024, igamit ka na kay
tanan gibudgeted naman tanan ang maong galastuhan. Ug usa sa source sa maong budget mao ang kaning mga business tax o kaning road toll o environmental users fee dito kada paingon sa government operations. So paggawas sa EO41 no, nagsulat dayon ang HECSAT kay Mayor na suspend nila ang pagbayad sa road toll. Ang basis lagi nila ang EO41 na ginaprohibit kuno ang collection of pass-through fees on national roads and urging local government units to suspend the collection of any form of fees upon all types of vehicles transporting goods under Section 153 or 155 of Republic Act Number 7160 or the Local Government Code of Pantukan. So, according to them, dili na sila magbayad tungod ani naiuno kay sila kuno ang naga-maintain o nagpabuhat anang mga kalsada na ginaagihan padulong sa ilahang minahan. Pero despite sa ilahang paghangyo, nag-ingon kita na dili saklaw ang LGU Pantukan or ang road toll nato sa EO41 kay ang maong dalan is owned and maintained by the local government unit of Pantukan. Nganong kailangan ang sangguniang bayan mao ni ang body nga nag-ingon nga magbuhat og balaod para sa ato ang lungsod sa Pantukan. Agwan nga balaod gibuhat sa sangguniang bayan in 2006 ang road toll fee kabahin diha sa ato ang kabukiran, especially sa bukid sa Tibagon nga ginaagian sa HECSAT company. Nganong kailangan tungod kay according to nung nangding ang ato ang collection tanan mao ni ang magbuhi sa ato ang lungsod, sa ato ang mga project dinhi sa ato ang lungsod sa Pantukan. Nga diin ang sangguniang bayan nga nagbuhat niini sa 2006 human gi-increasean pagka 2017 kay lagi ang ato apong mga panginahanglan sa ato ang lungsod nagkataas onya. Salamat kay panahon ni Mayor Jong giimplementa na nga full implementation ang gibuhat sa sangguniang bayan nga ordinansa sa ato ang lungsod. Thank you. If I may add, sir, sa istorya ni Vice, mapasalamaton mi sa tanang negosyante no, na nagabayad gyud og saktong buhis diri sa lungsod sa Pantukan. Kaya ang inyong mga ginabayad, ginagamit po nato na, no, sa ato ang social services. So, during the time of Mayor Jong, kung inyong mapansin, doon na nakita karoy libreng x-ray and ultrasound. Libre ato ang check-up, libre ato ang dental services, libre ang ato ang tambal. And besides, ang katong mga promise ni Mayor Jong sa una na ipaduol ang mga tambal ngadto sa ato ang mga constituents no, nahitabo gyud na siya pinaagi sa ato ang butika ng barangay. So, dako gyud ikatabang kung kita mobayad og sakto o maglukat sa ato ang mga permits diri sa munisipyo. Yung nag-increase yun ang tax collection. Oh. Pwede na kamasakit. Sa naman yung Mayor Jong. Sa panahon ni Mayor Jong, sa year 2022, nadyo'y dako nga increase sa maong koleksyon. Tungod sa atong local revenue code nga gi-implement ang maong mga provision kay kini siya kamiton kini sa atong panggamhanan. Usapod gikan sa business hantod sa environmental users fee ug sa road toll nadyo'y dako nga increase nga tungod sa pag-implementar sa maong balaod nga giaprobahan sa konseho. Usa kini siya ka importante
tungod kanimo naghatag og kinabuhi sa atong lungsod. Kadiin kini siya mahibalik pud paingon sa mga katawhan nga nagkinahanglan. Bahin sa function sa akong opisina nga mao ang Office of Municipal Treasurer. Labi na karon nga ang trabaho karon sa isa ka tesorero nga maunang mag-assist sa maong mga permit sa lungsod. Kana subay kana kung unsa ang gibutang didto nga mga requirements. Kung ang usa ka businessman moadto sa opisina unya kumpleto iyang gadala, walay problema din repita. Dili na ingon siya madilatar. Pero ang pagdilatar sa maong transaksyon kung wala diha ang usa ka negosyante nga walay mga kumpletong papeles, dili na si ingon nga siya gilisod-lisod, wala. Diin ipa-require lang siya. So, mao na ang wala sila lisod-lisura. Kung pwede pa lang unta, kay obligasyon man nato ni nga sa atong lungsod, kinahanglan makuha din siya og business and mayor's permit para maligal ang maong iyahang negosyo bisa gamay. Kay kung gamay pod. Kung dako pod. So base kara sa inyong gihatag nga mga papilis nga diin diha gikwenta sa tesorero kung pila ang balay bayro nun. Ang opisina sa Sangguniang Bayan, mapasalamaton sa ato ang katawhan sa lungsod sa Pantukan, labi na gyud sa mga negosyante nato, tungod kay mauni ang naghatag og kinabuhi sa ato ang lungsod sa Pantukan para makahatag ang atong mayor og gwapong serbisyo sa katawhan. Unya, ang Sangguniang Bayan, kami ang nagabuhat o nagatan-aw kung unsa ang dapat buhaton nga mga ordinansa o resolusyon para sa ato ang lungsod sa Pantukan. Og thank you Mayor tungod kay kung unsa ang ginabuhat sa Sangguniang Bayan naa ka kanunay naga-implementa, nagahatag og ngipon sa balaod sa ato ang lungsod sa Pantukan. Ug mauna ni karon ang ato ang lungsod sa Pantukan. Salamat Batang Pantukan ug salamat katawhan sa lungsod sa Pantukan. So gusto lang namo emphasize diri sa LGU Pantukan na dili mi nagapalisod-lisod sa mga negosyante dere. For as long as kompleto ang inyong mga dokumento, sakto ang inyong declaration sa inyong mga gross sales, dali lang yun namo na ginarelease ang inyong mga permits. And we would like to thank also ang tanang negosyante diri sa Pantukan kay tungod ninyo nakahatag kitag maayong serbisyo sa katawhan diri sa ato ang lungsod.